Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Josue, Kabanata 6, talata 1 hanggang 7. Ang pagbagsak ng Jericho. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, "Pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho, upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho, minsan isang araw, sa loob ng 6 na araw. Pauunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 paring may dalang mga trompeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod, at hihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat." Kaya tinawag ni Josue ang mga pari ng Israel at sinabi sa kanila, "Dalhin ninyo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Mauuna ang 7 paring may dalang mga trompeta." At sinabi naman niya sa mga taong bayan, "Lumakad na kayo. Lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kaban ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki." Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-6 na kabanata sa aklat ng Josue, versikulo 8 hanggang 14. Tulad ng sinabi ni Josue, lumakad na sa unahan ng kaban ng tipan ang 7 saserdoteng may dalang tambuli. At habang daay, hinihipan nila ang mga ito. Nauuna sa mga saserdote ang mga kawal na pambungad. Kasunod naman ng kaban ng tipan ang mga kawal na panghuling hanay. Samantala, walang tigil ang tunog ng mga tambuli. Ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, "Huwag kayong sisigaw o magsasalita kaputok man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat." Sa utos nga ni Josue, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kaban ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampamento at doon sila nagparaan ng gabi. Kinabukasan, maagang gumising si Josue. Binuhat ng mga saserdote ang kaban ng tipan. At muling nauna rito ang 7 saserdote na walang tigil na pag-ihip ng dala nilang tambuli. Muling lumagay sa unahan nila ang mga kawal na pambungad. Samantalang ang mga panghuling hanay ay lumagay sa likuran ng kaban ng tipan. Patuloy ang tunog ng mga tambuli. Niligid nga nilang minsan ang lungsod noong ika-2 araw. At pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampamento. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Josue, Kabanata 6, versikulo 15 hanggang 21. At ang sabi, ng ika-7 araw, madaling araw pa lang ay bumangon na sila at inikutan ng lungsod ng 7 beses. Sa ganun ding paraan, iyon lang ang araw na umiikot sila sa lungsod ng 7 beses. Sa ika-7 beses nilang pag-ikot, pinatulog ng mga pare ang mga trompeta nila at inutusan ni Josue ang mga tao na sumigaw. At sinabi ni Josue, "Ibinigay na sa atin ng Panginoon ang lungsod na ito. Ang buong lungsod at ang lahat ng makukuha rito ay wawasakin ng lubusan bilang handog na buo sa Panginoon." Si Rahab lang ang babaeng bayaran at ang buo niyang sambahayan ay ililigtas dahil itinago niya ang mga espiya natin. At huwag kayong kukuha ng kahit anumang bagay na inihandog na ng buo sa Panginoon. Kapag kumuha kayo ng kahit ano, malilipol kayo at kayo ang magiging dahilan ng pagkawasak na darating na Israel. Ang lahat ng bagay na gawa sa pilak, ginto, tanso o kaya'y bakal ay ihiwalay para sa Panginoon. At dapat itong ilagay sa taguan ng kayamanan ng Panginoon.
Pinatunog ng mga pari ang mga trompeta nila at nagsigawan ang mga Israelita nang marinig nila ito. Nawasak ang mga pader ng lungsod at lumusob sila. Nakapasok sila ng walang hadlang at nasakop nila ang lungsod. Inihandog nila ng buo sa Panginoon ang lungsod sa pamamagitan ng pagpatay sa mga lalaki at babae, matanda at bata, at pati mga baka, tupa at mga asno. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Devotion for today is from the book of Joshua chapter 6 verse 22 to 27. At sinabi ni Jose sa dalawang lalaking tumiktik sa lupain, pumasok kayo sa bahay ng patutot at ilabas ninyo roon ang babae at ang lahat niyang tinatangkilik na gaya ng inyong isinumpa sa kanya. At ang mga binata na mga tiktik ay pumasok at inilabas sa Rahab at ang kanyang ama at ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid at lahat ng kanyang tinatangkilik. Lahat niyang kamag-anakan naman ay kanilang inilabas at kanilang inilagay sila sa labas ng kampamento ng Israel. At kanilang sinunog ng apoy ang bayan at lahat na nandoon ang pilak lamang at ang pinto at ang ginto at ang mga asisidlang tanso at bakal ang kanilang ipinasok sa silid ng kayamanan ng bahay ng Panginoon. Ngunit si Rahab na patutot at ang sambahayan ng sa kanyang ama at ang lahat niyang tinatangkilik ay iniligtas na buhay ni Jose at siya'y tumahan sa gitna ng Israel hanggang sa araw na ito sapagkat kanya ikinubli ang mga sugo na sinugo ni Jose upang tumiktik sa Jericho. At binilinan nila sila ni Jose sa pamamagitan ng sumpa niyang panahon yaon na sinasabi, sumpain ang lalaki sa harap ng Panginoon na magbangon at magtayo nitong bayan ng Jericho. Kanyang inilagay ang tatagang baon niyaon sa kamatayan ng kanyang panganay at kanyang itatayo ang mga pintuang bayan niyaon sa kamatayan ng kanyang bunso. Sa gayoy ang Panginoon ay sumama kay Jose at ang kanyang kabatugan ay lumaganap sa buong lupain. This is the word of God. Amen.